Ngayon, kung may mabait na babae na tutulong sa akin, ipapakasal ko kay Ryan, anak ng pamilyang Hunt, para pakasalan siya. Spoil ko siya, mamahalin at protektahan. Siya ang magiging maningning na binibini ng pamilyang Hunt. Anak ng pamilyang Hunt, Lola, sinusubukan mong mangikil ng pera pero hindi ka marunong magsinungaling. Tanga lang ang maniniwala dyan. Oo, malinaw naman, sinusubukan niyang mangikil ng pera. Tara na. Aray, sino ang makakatulong sa akin? Ma'am? Ma'am, okay ka lang? Honey, salamat. Ang bait mo naman. Walang anuman, ma'am. Dapat mong alagaan ang sarili mo. Tawagan ko ang pamilya mo at papuntahin sila para sunduin ka. Hindi, ang apo ko ay nagtatrabaho sa ospital na ito. Honey, mukhang 5 o 6 na buwan na. Bakit ka nag-iisa dito? Nasaan ang asawa mo? Naghiwalay na kami. Ano, talaga? Ma'am, may gagawin ako. Kailangan ko nang umalis. Pwede mo nang hanapin ang apo mo. Hoy, huwag kang umalis dahil naghiwalay kayo ng asawa mo at ang apo ko ay single pa. Pwede kayong magpakasal. Bagay kayo. Hindi po, ma'am. Ayaw kong magpakasal. Ang gwapo ng apo ko. Pwedeng tingnan mo muna ang litrato. Pasensya na, hindi ko kaya. Mayroon talaga akong gagawin. Kailangan ko nang umalis. Sandali, huwag kang umalis. Ma'am, meron ka bang kandidato para sa manugang na babae? Handa na si Master Han sa ospital. Ang babaeng iyon alamin lahat ng impormasyon tungkol sa kanya kaagad. Sige. Tara na, pumunta tayo kay Ryan. Uy, nandyan siya. Ikaw, masamang babae, gusto mong umalis? Kailangan mong pakasalan si Mr. Myers. Pakawalan mo ako, hindi ko siya pakakasalan. May tatlong uri ng hindi pagiging anak. Ang walang anak ang pinakamalala. Ang kasal at mga anak ay mahahalagang pangyayari sa buhay. Ryan, saan ka pupunta? Guro Hunt. Lola. Gusto mong tumakas bata? Hindi ka pupunta kahit saan. Lola, pakiusap dahan-dahan lang. Maraming tao ang nanonood. Dahan-dahan lang, hindi ko pa pinipilipit ang tenga mo. Mabuti na iyon. Ryan, ikaw lang ang nag-iisa sa pamilyang Han sa loob ng 80 henerasyon pero sobrang nakakadismaya ka. Malapit ka ng 30 taong gulang at pinapag-alala mo ako isang matandang lalaki na malapit nang mamatay tungkol sa kasal mo. Guro Hunt, lahat ito ay tungkol sa tadhana pagdating sa kasal. Hindi ito madaliin. Bata, paano mo nasabi iyan? Kung hindi, ang nanay mo at ako ay nanganak sa iyo nung 20 taong gulang. Oh, sa tingin ko sinasadya mo tapusin ang angkan. Ryan, ngayon kahit lumabas para mamili, ay pinapahiya ako. Tigilan mo na. Sinabi mo na lahat ay tungkol sa tadhana, di ba? May kilala akong magandang babae at ipapakilala ko siya sa'yo. Magugustuhan mo siya pag nakita mo. Isa na naman? Miles? Nandito ako. Ginang, magandang balita. Magkakaroon ng sanggol ang pamilyang Han. Ano ang sinabi mo? Natagpuan ko ang impormasyon ng babae na hiniling mong suriin. Ipinapakita nito na siya ang babaeng nakipagtalik kay Ryan sa hotel. At ayon sa petsa, ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay malamang na anak ni Ryan. Diyos ko, meron talagang ganong magandang bagay sa mundo. Siya yun. Ako ang ina ng bata. Pinoprotektahan ko ang sarili kong anak. Maraming oras na ang lumipas at maraming bagay ang nangyari. Maaaring hindi kay Ryan ang kanyang anak. Pagkatapos ay pagsasasayin ko siyang gawin ang paternity test. Hindi na kailangan. Gagawin ko ito mismo. Pakawalan mo ako. Umasta ka ng maayos. Huwag mong kalimutan na nasa amin ang abo ng iyong ina. Kung hindi ka makikinig sa amin, ikakalat namin ang abo ng iyong ina. Lola, ang sanggol ay akit. Oh, maganda yan. Sa wakas ay meron tayong ina po.
Nasaan siya? Ginoo, narinig ko na ang binibining ginang ay sa pilitang dinala. Siya ngayon sa TH Hotel at pinipilit ng kanyang pamilya na pakasalan si Wilson Myers na may kapansanan sa pag-iisip. Ano? Agad na sabihin sa lahat na sumunod sa akin. Hindi mo ako kayang takutin. Kahit buhay pa ang nanay ko. Hindi niya gugustuhin magpakasal dahil sa kanya. Ikaw ay isang napakawalang galang na tao, ngunit hindi mo mapagpasyahan kung magpakasal o hindi. Umalis. Hindi ko inaasahan na ang bride ay lalabas sa isang espesyal na paraan. Ngayon, anyayahan natin ang bride na pumasok. Mahal kong apo, puntahan mo ang asawa mo. Sige, asawa ko. Elena, ito ang asawa mo at ang iyong biyenang babae. Dapat mong alagaan sila sa hinaharap, lalo na ang matandang babae na ito. Siya ay mabait na tao. Madam, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang kasal na ito dati. Pinili ka ng pamilya Myers, hindi ko kailangan itanong ang opinyon mo. Tama iyan. Ang makapag-asawa sa isang mataas na pamilya tulad ng Myers, Elena, napakaswerte mo. Gusto mo ba ang malas na ito? Ang gwacho to by Balganda. Gusto ko siya. Oh, sinabi niyang gusto ka niya. Ma'am, tulungan mo ako. Mangyaring tawagan ng pulis. Tawagan ng pulis? Magandang kasal ito, bakit tatawag ng pulis? Ginoo, tulungan mo ako. Buntis ako. Kung mag-aasawa ako sa pamilya Myers, hindi nila ako pakakawalan. Mangyaring tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Kung gayon ipa-abort mo ang bastardo na ito, hindi ba maganda na mga anak ng anak ni Mr. Myers? Maboy. Elena, pinapayuhan kitang maging masunurin at tapusin ang kasal kay Wilson. Kung gayon maaari kong patawarin ang bata sa iyong sinapupunan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masyadong malupit. Uy, anong gusto mo? Layas. Huwag mo akong sisihin dahil masyado akong malupit. Hindi ko siya pakakasalan? Kahit mamatay ako kasama ang anak ko. Hindi ko siya pakakasalan? Wala kang iniwan sa akin na pagpipilian. Wilson, gusto mo ba siya? Gusto ko siya. Kaya niyang sumigaw. Pagkatapos, dalhin mo siya sa silid ng kasal ngayon. Hindi, Lola. Sabi nila kailangan kong magsuot ng singsing para makapasok sa silid ng kasal para maging asawa ko siya. Tingnan mo kung gaano siya katalino. Pagkatapos, isuot mo muna ang singsing at dalhin siya sa silid ng kasal. Sige. Mga gwardya, hulihin siya. Hindi. Tigil, akala mo makakaalis ka? Grace, bitawan mo. Sutil, huwag kang gumawa ng problema para sa sarili mo. Pigilan siya. Pagkatapos isuot ang singsing, dalhin siya sa silid ng kasal. Pigilan siya. Asawa ko isuot ang singsing at maaari tayong maghalikan at hubarin ang ating mga damit. Hindi ako ang asawa mo. Kahit isuot ko ang singsing, hindi ako magiging asawa mo. Bitawan mo ako. Pigilan siya. Pigilan siya. Elena, mula noong bata tayo, mas magaling ka sa akin sa itsura at pag-aaral. Pero ngayon, ikaw ay kasal sa isang hangal. Paano mo ako matatalo? Bitawan mo ako, hindi ko siya pakakasalan. Bitawan mo ako. Pigilan siya. Tigilan mo yan. Tigilan mo na!
iyon yung doktor. Okay ka lang? Dr. Hunt, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, ikakasal ka na sana sa kanya. Nakilala mo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Kaya ikaw pala ang mangangaliwa. Ang lakas ng loob mong manggulo dito. Seguridad, palabasin siya dito. Ikaw lang? Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong manakit ng tao? Sumama ka sa akin. Hoy, asawa ko Lola. Tigil. Na-offend mo ang pamilya Myers. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Pamilya Myers, ang lakas ng loob ninyo magsalita ng ganyan sa harap ko. Ang yabang ng batang ito. Ano pang hinihintay mo? Tayo at palayasin siya. Teka, Okay lang. Dr. Hunt, pinahahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin ngayon. Pero doktor ka lang. Hindi mo sila kayang tapatan. Wala kang tiwala sa akin? Hindi ko naman pinagdududahan ka. Marami lang tao ang pamilya Myers dito. Mrs. Myers, maaari akong pakasal kay Mr. Myers. Pero pakiusap palayain ang kaibigan ko. Lola, gusto ko ang asawa ko. sige, mabuting bata, makukuha mo siya. Pumapayag ako sa kahilingan mo. Pero ang batang ito ay dapat lumuhod at sumamba sa akin upang humingi ng tawad. Sambahin ka? Wala ka talagang alam kung ano ang nararapat. Agad. Gawing bangkarote ang Myers Group. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ari-arian ng Myers Group? Paano mo kami ibabangkarote? Malalaman mo sa isang saglit. Hoy, ano bangkarote ang Myers Group? Sino ka? Sino ako? Hindi mo karapat dapat malaman yon. Pwede na ba tayong umalis? Sige. Sino ang na-offend ko? Ang yabang naman niya. Kasalanan mo lahat ito. Ang pamilyang Ward na yan. Kasalanan mo lahat ito. Tanungin mo ang mga magulang mo ng paliwanag agad. Kung hindi, gagawin kong mawala ang pamilya mo sa lungsod na ito. Sorpresa! Tara na. Kahanga-hanga. Ano sa tingin mo, Tita Violet, Tito Adam? Anong nangyayari? Gumagawa kami ng seremonya ng pagtanggap para sa dakilang tagapagbigay na nagligtas sa aming pamilya. Hindi lang iyon, naghanda rin kami ng malaking regalo para kay Elena. Umupo ka. Ma'am, ikaw pala. Oo, ako nga. Ngayon ako na ang iyong lola. Magsimula na tayo.
Magkalat ng isang dakok na beans sa kama at lahat ng bata ay magiging postdocs. Isang dakok ng perlas at agata ang magkasintahan magkakaroon ng magandang relasyon. Magkalat ng mga diamante sa kama, makakapanganak ang nobya ng 2 sanggol ng sabay. Lola, tito, tita, hindi na kailangan magkalat. Hindi mo gusto ang mga ito, 'di ba? Okay lang, may iba pa. Hindi ba kayo naghanda ng mga susi ng kotse na limited edition sa buong mundo at mga villa? Kalatin lahat, bakit kayo nagkakalat ng mga walang kwentang bagay na ito? Oh, kasalanan ko, nakalimutan ko. Narito na sila, ikalat ang mga susi sa kama, ang mga ina po ay magkakaroon ng lahat. Ilagay ang titulo ng ari-arian sa gitna. Ang pagkakaroon ng anak na babae na parang diwata, isang anak na lalaki na kasing gwapo ng isang Griegong Diyos. Lola, ang mga ito ay napakahalaga. Hindi naman, buntis ka sa nag-iisang sa ika-18 henerasyon ng pamilya Hunt. Ikaw ang aming dakilang bayani. Walang anuman. Tama, manugang. Ito lang ang nag-iisa sa ika-3 henerasyon. Kung hindi dahil sa iyo, mapapagalitan kami ng aming mga ninuno sa kabilang buhay. Oh, Pero ang mga ito ay napakamahal. Hindi ko sila matatanggap. Tanggapin mo na lang ng payapa. Karapat dapat ka sa kanila. Tama. Ako ay 19 taong gulang ngayong taon. Dapat ay nagretiro na ako sa ilalim ng lupa. Pero wala pa akong nahanap na tagapagmana para sa pamilya Hunt, kaya hindi ako nangangahas na pumikit. Buntis ka sa nag-iisang sa aming ika-8 henerasyon. Ang pinuno ng pamilya Hunt ay mapupunta sa iyo. Ang pinuno? Kunin mo, ikaw na ngayon ang pinuno ng pamilya Hunt. Lahat ng miyembro ng pamilya Hunt ay yuyuko sa iyo. Hindi, paano ako magiging pinuno ng pamilya Hunt? Siyempre kaya mo. Dahil lang dinadala mo ang ika-18 na henerasyon, kwalipikado kang maging pinuno ng pamilyang Hunt. Kunin mo. Ibinigay ito ng pinuno ng pamilya natin. Huwag mong tanggihan. Hindi ko talaga kayang tanggapin. Kunin mo. Panginoon. Okay, naayos na ang bagay. Umuwi na tayo. Ingat. Mahal? Hindi mo pa nakikita ganitong malaking eksena, 'di ba? Pero huwag kang kabahan. Ikaw ang pinuno ng pamilyang Hunt, walang mga has na mang-api sa iyo. Salamat, Lola. Dahil sa batang ito, naging maswerte akong makilala ka. Pero kapag ipinanganak na ang sanggol, hindi ka na magiging mabait sa akin. Pagkatapos ng kasal, malamang wala kang oras kumain. Mga katulong, ilabas ang lahat ng inihandang pagkain. Lola Ryan, kailangan kong sagutin ang telepono. Okay, mahal. Ang galing mo. Paano mo nagawang tumakas kasama ang isang lalaki sa publiko? Mukhang talagang ayaw mo ang bastardo na iyon. Ang sanggol ko ay hindi bastardo. Nag-ayos akong makipagtipan sa iyo sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw? Anong ibig mong sabihin? Papa mo siyang hindi mo gusto. Isang babaeng hindi kasal at nabuntis ng walang dahilan. Alam mo ba kung gaano karaming chismis ang kailangan niyang tiisin? Lola, hindi ko naman yun ibig sabihin. Nag-aalala lang ako na masyado itong nagmamadali. At hindi sapat ang grand. Baka masaktan si Elena. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Simula ngayon, huwag ka nang pumasok sa ospital. Ang Hunt Group ay napakalaking grupo at kailangan ka nitong mamahala. Pag-uusapan natin mamaya. Ngayon ay buntis si Elena. Para kay Elena, papayagan kita sa pagkakataong ito. Huwag mong sayangin ang oras ko. Umuwi ka na ngayon. Kung hindi, wawasakin ko ang abo ng iyong ina at pagsisisihan mo sa buong buhay mo. Mabait sila sa akin pero sana mapayapa na ang nanay. Hindi ko hahayaang sirain ito ni Beth. Sige. Uwi na ako. Lola, kailangan ko nang umuwi. Biglang umalis sa kasalan? Dapat kang umuwi para ayusin yon. Ryan, sumabay ka sa kanya.
Sige, naintindihan ko. Medyo mahuhuli ako. May gagawin ako sa ospital. Oh, Ryan. Ayos lang, Lola. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Sige, ang ating katiwala si Harold. Sasabay sa'yo pa uwi. Tatay, ang pamilya Myers ay nabankrupt na. Bakit natin sila pakikinggan at parurusahan si Elena? Baka pumunta ang asawa niya upang makipag-ayos sa atin. Ang mga koneksyon ng Myers Group ay nandoon lahat. At saka, si Mrs. Myers ay galing sa pamilya Sanders sa Kabisera. Ang asawa ni Elena ay hindi kayang guluhin siya. Hindi rin natin kaya. Talaga? Madam, umalis na tayo. Ginoo, bumalik na ang dalaga. Sa wakas, bumalik na itong walang utang na loob na anak. Pasukin mo agad siya. Tatay? Ikaw anak na walang utang na loob, kaya sa wakas bumalik ka na. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Gang Myers ngayon din. G-Ward, ano ang ginagawa mo? Wala kang pakialam. Ikaw ang asawa niya, tama? Lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Ging Myers. Tatay, hindi siya ang asawa ni Elena. Wala akong pakialam kung siya man. Lumuhod ka. Hoy, ikaw. Ayos lang, Harold. Huwag mo siyang kausapin. Madam Myers, dahil tapos na ang kasalan, pinapayuhan ko kayong huwag na itong habulin. Hindi ito makabubuti sa'yo. Binabantaan mo ba ako? Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ka katapat ni Ryan? Mayabang. Ang pamilya Sanders sa Kabisera ang aming tagapagtaguyod. Sa tingin mo na ang batang bastos na yon ay magiging banta sa akin? Elena, sapat na iyan. Wala ka bang hiya? Ngayon, bumalik ka kasama si Ging Myers at maging batang Madam Myers. Pakawalan mo ako. Hindi ako pupunta kahit saan. Hindi ikaw ang magdedesisyon, mga gwardya. Madam, Kahit itali mo siya, kailangan mo siyang ipadala sa pamilyang Myers. Mr. Ward, kahit na ikaw ang ama ni Madam, hindi mo siya mapipilit na gawin yon. At siya ay buntis sa anak ng binatang master. Ang batang master? Wala siya kumpara sa pamilyang Sanders sa Kabisera. Ano ang hinihintay mo? Kalad ka rin ang lalaking ito palabas at bugbugin siya. Pakawalan mo ako. Tigilan mo na, pakawalan mo ako. Tama na. Elena, para sa ikabubuti mo ito. Sa kabutihang palad, si Mrs. Myers ay mapagbigay at pinatawad na. Mas mabuting umuwi ka na kasama nila. Tama iyan. Buntis ka, si Mr. Myers lang ang may gusto sa iyo. Itabi mo na ang peke mong awa. Nanay, ayos ka lang ba? Elena, ang tapang mo. Ang bastos mo sa iyong stepmother sa sobrang daming beses. Madam Myers, pakiusap, kunin mo na ang aking walang utang na loob na anak. Kung mabuhay man siya o mamatay, wala na kaming pakialam. Sige, Lola, may asawa na naman ako. Sige. Punta tayo sa silid ng kasal. Huwag mo akong hawakan. Lola, binubugbog ako ng asawa ko. Wilson, huwag kang matakot. Nandito si Lola. Hindi ba lagi mong gusto na makasama siya sa kama? Pumunta ka na. Hindi, Lola. Wala akong singsing. Wala yon. Sige na. Sige. Asawa ko, darating na ako. Huwag mo akong hawakan. Ang lakas ng loob mong hawakan ng babae ko! Paano mo nagawang hawakan ng babae ko? Huwag kang matakot. Pasensya na, late ako. Tay, siya ang asawa ni Elena. Hindi ba ito ang doktor? Akala ko malaking tao ka. Alam mo ba kung saan ito? Paano mo nagawang magdala ng mga tao dito? Ako na ang bahala. Una, pinilit mong ang anak mong babae na magpalaglag at pagkatapos ay pinilit mong pakasalan ang isang mangmang. Hindi ka karapat dapat na maging ama niya. Sutil, mag-ingat ka sa sinasabi mo. John? Tay? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sutil. Paano mo nagawang saktan ako? Papatayin kita.
Ikaw lang ba? Tumigil ka, John. Anong ginagawa mo? May isa ka pang anak na babae. Pero buntis si Elena. Sira talaga. Ma-okay ka lang? Pinakawalan na kita pero gusto mo mamatay. Huwag kang makulit. Ang pamilyang Sanders sa kabisera ang aking backer na hindi mo kayang saktan. Ang maliit na pamilyang Sanders. Hindi karapat-dapat na magdala ng sapatos ko. Wilson, Lola, Simula ngayon, bubuwagin ko ang Sanders Group. Dagdag pa, itapon ang 2 taong ito sa pintuan ng Sanders Group. Opo. Wilson, Tara. Sandali lang. Ibalik mo sa akin ang abo ng aking ina. Gawin mo. Nay? Sinampal mo ako kanina? Isipin mo na iyon bilang bayad sa kabutihang loob mo na ipinanganak mo ako. Mula ngayon, hindi ka na ang aking ama. Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa iyo. Ikaw, Tara! Tay? John, si Elena ay talagang sobra. Pinayagan niya talagang mang-api sa atin ang isang lalaki. Dapat nating turuan sila ng leksyon. Narinig ko na sa loob ng 30 araw, si Mr. Hunt ay mag-e-engage na. Kung makakapag-akyat tayo sa pamilya Hunt, hindi na banggitin si Elena at ang asawa niya, kahit ang negosyo ng grupo natin tiyak na uunlad. Sa oras na iyon, tayo ang magiging pinakamayamang pamilya sa lungsod na ito. pero iyon ay si Mr. Hunt. Paano natin siya mapapaboran? May ideya ako. Ang aking anak na babae ay ang pinakamahusay. Elena, nag-asawa ka ng mayamang lalaki. Eh ano naman, maaari ba siyang maging kasing lakas gaya ni Mr. Hunt? Nanay, sa wakas ibinalik kita. Wala na ang patay. Huwag kang malungkot. Pipili ako ng magandang araw. At ililibing siya. Huwag kang umiyak, nasasaktan ako. Huwag kang mag-alala. Hinihiwalay ka nila sa iyong nanay sa napakatagal na panahon. Kung makilala ko sila ulit, hindi ko sila pakakawalan. Salamat. Dr. Hunt. Tinatawag mo pa akong Dr. Hunt. Ryan? Elena. Elena, ang walang kwenta mo. Namumula ka ng ganyan. Uy, manugang ko, sa wakas nakauwi ka na. Nanay, nandito na ang manugang mong babae. Darating na. Elena, ang mga tita mo at ako naghanda ng mga villa, stocks at ilang kontrata ng transfer. Para sa iyo, basta pirmahan mo lahat ng iyon ay magiging iyo. Tay, hindi ko talaga kailangan ang mga ito. Elena, hinahamak mo ba ang mga regalo ko? Ayos lang, sa totoo lang, marami akong kayamanan.
Tulad ng perlas ng gabi mula sa hilagang dagat, isa lang sa buong mundo. At ang pulang korales mula sa timog dagat na mahigit 10 talampakan ng haba. Tatawagan ko agad ang mga tauhan ko para ipadala lahat sa iyo. Hindi mo ba nakita na pagod si Elena ang ingay mo? Ryan, dalhin mo ang asawa mo sa kwarto mo para magpahinga. Kwarto ko. Siyempre, kung kailangan ni Elena ng tulong sa gabi, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. O gusto mo bang isang matandang babae ang mag-alaga sa kanya? Lola, hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Noon yon, ngayon may asawa ka na, isang lola, isang pamilya. Paano namin hahayaang mag-isa ka? Ryan, ano pang hinihintay mo? Dalhin mo siya sa kwarto mo. Sige. Huwag! Hayaan mo akong gawin ito. Masakit ba? Okay lang. Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Walang naging mabait sa akin ng matagal na panahon. At At ano? alam kong mabait ka sa akin dahil lang sa batang ito. Huwag kang mag-alala, Ryan. Tiyak na isisilang ko ang iyong anak. Hindi ko gagamitin ang bata para kontrolin ka. Hindi ako kailanman naiimpluwensyahan ng iba. Umaasa akong magkaroon ng anak pero hindi iyon ang dahilan kung bakit kita ibinalik. Ibinabalik kita. Dahil mahalaga ka sa akin. Naiintindihan mo ba? Oo. Ryan, hindi ako maginhawa. Ryan, bastos ka. Buntis siya. Paano mo nagawa ito? Dapat kang magpahinga. At ikaw? Huwag kang mag-alala. Matutulog ako sa sopa sa labas. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit ano. Sige. Nagpahinga na ba si Elena? Oo. Lola, sa susunod na gagawa ka ng desisyon, pwede mo bang sabihin sa akin ng maaga? Hayaan mo si Elena na matulog sa akin? Matatakot siya. Hindi siya matatakot. Sigurado ako sa alindog ng apo ko. Ito ang mga singsing ng engagement ninyo. Lahat ay naayos na. Ang seremonya ay sa loob ng 3 araw.
Ito ang mga singsing ng engagement ninyo. Lahat ay naayos na. Ang seremonya ay sa loob ng 3 araw. Mabilis kang nakatulog. Gusto kong pumili ka ng isang pares ng sapatos. Suotin mo muna ito, antukin. Bakit ang bait mo sa akin? Bakit mo ako pinapahirapang makipaghiwalay sa'yo? Nanay, tatay, ano sa tingin ninyo? Ang anak ko ay napakagaling. Sabi mo makukuha mo ang imbitasyon at nakuha mo nga. Siyempre, Pero Grace, kailangan mong bumuo ng magandang relasyon kay Mr. Hunt. Kung hindi, ang walang utang na loob na anak na babae ay aapiin kami ng sobra. huwag kang mag-alala, tatay. Ako na ang bahala. Sa sandaling dumating si Mr. Hunt, tiyak na mapapanig ko siya. Mabuti, hindi naman siya pinalaki ng walang kabuluhan. Madam, mauna na kayo. Sabi ng batang amo, bibigyan kayo niya ng malaking sorpresa ngayon. Dito po sa daan. Elena, anong ginagawa mo dito? Wala kang pakialam. Asikasuhin mo ang sarili mong buhay. Siyempre, pakialam ko yan. Taga-Ward family ka. Ngayon buntis ka sa anak sa labas, nagpakita sa engagement party ng pinakamayamang si Mr. Hunt. Hindi ba ito kahihiyan sa ating pamilya? Ward family, wala akong kinalaman sa inyo at may ama ang anak ko, hindi siya anak sa labas. Nakipagtalik ka sa isang estranghero at nauwi sa pagbubuntis ng hindi inaasahan. Talagang anak siya sa labas. Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Walang utang na loob na anak. Paano mo nagawang itulak ang kapatid mo? Umalis ka na agad dito o huwag mong sisihin ako kung bastusin kita. Palagi mo naman akong bastos? Walang hiya. Sa tingin mo ba ito ang bahay mo at ng lalaking iyon? Party ito ni Mr. Hunt. Paano ka naging walang hiya? Hindi ito bahay ko, pero hindi ito lugar para magwala ka. Sinasabi ko sa'yo, pinutol ko na ang relasyon natin. Kung saktan mo ako ulit, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Tatawag ng pulis para arestuhin ako? Gawin mo na ngayon. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis, ang sampal ko o ang pulis. Sino ang may lakas ng loob na sakta ng aking manugang na babae? Sino ito? Mukhang si Madam Hunt. Madam Hunt? Lola. Mahal. Pasensya na, nahuli ako. Pinagaan ko ang iyong kalooban. Okay lang, Lola. Pula ang mukha mo sa sampal. Hindi okay, napakaintindi mo. Paano nila nagawang saktan ka? Guard, hulihin ang mga taong ito at dalhin sila sa himpilan ng pulis. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako, matandang bruha. Ako ay isang mahalagang bisita inimbitahan ni G. Hunt. Paano mo nagawa ito sa akin? Hihingi ako kay G. Hunt na palayasin kayong lahat. Palayasin kayo. Palayasin ako. Hindi pa banggitin wala kang kakayahan. Kahit si Ryan Hunt ay hindi maglalakas loob na magsabi ng salita laban sa akin. Tama iyan. Wala siya rito. Pwede kang magyabang. Walang modo kang bata. Harold, sampalin siya.
Oo, ginang. Huwag kang lumapit. Hindi ka papatawarin ni G. Hunt. Gawin mo. Mas malakas. Grace, huwag mong saktan ang anak ko. Binubuli mo kami dahil marami kayo. Natawag ako ng pulis. Kayo tatlo, binubuli ang isang buntis at ang lakas ng loob ninyong tumawag ng pulis? Kami ang unang tatawag ng pulis. Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Bitawan mo ako, Elena. Puta ka. Bitawan mo ako. Dalhin sila. Assistant Wood, dumating ka sa tamang oras. Ang matandang bruhang ito ay sinusubukang palayasin kami. Ibinigay mo sa akin ang imbitasyon. Binubuli nila ako, para kang binubuli. Ang matandang bruha? Oo, isa siyang matandang bruhang malapit ng mamatay. Sino ka? Wala kang pakialam. Hayaan mong ipakilala ko. Siya ang binatang master ng Hunt Group. At ang matandang bruha na binanggit mo ay ang lola ni G. Hunt. Ano, siya si Mr. Hunt? Ang pinakamayamang tao sa bansa, Ryan Hunt? Pasensya na, late ako. Okay lang. Paano nangyari iyon, Elena, itong peste na babae? Paano siya naging napakaswerte? Nilasing ko siya sa hotel at natulog siya kasama mo, ang pinakamayamang tao sa bansa? Tiyak na kasinungalingan ito. Ito ang katotohanan. Imposible. Ikaw siguro, nagsinungaling ka para makuha ako, 'di ba? Hindi ako naniniwala, hindi ako maniniwala. Palabasin silang lahat. Bukod dito, ganap na burahin ang pamilya Ward mula sa mundo ng negosyo. Mr. Hunt, hindi namin nakita ang iyong kadakilaan. Dahil ako ang ama ni Elena, hindi mo maaring ibang karote ang pamilya Ward. Oo, Mr. Hunt. Kung tutuusin, kami ang pamilya ni Elena. Kung ang pamilya Ward ay magbabangkarote, wala siyang matitirhan na babalikan. Paano siya mabubuhay sa hinaharap? Oo. Mga pamilyang katulad ninyo ay hindi gusto. Mula ngayon, ang pamilya Hunt ang magiging pinakamalaking taga-suporta niya. Hilahin sila palabas. Mr. Hunt, hindi. Bobo. Huwag kang malungkot. Mula ngayon, nasa iyo na ako. Salamat. Napakabuti mong tao. Pero mag-e-engage ka na sa iba. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag magpasalamat sa akin? Sayang. Ang engagement banquet na ito ay inihanda para sa'yo. Pero nasira nila. Ibig mong sabihin? Ang engagement banquet na ito ay inihanda para sa akin? Maari ba akong magkaroon ng iba maliban sa'yo? Maari ba akong magkaroon ng iba maliban sa'yo? Alam kong hindi pa gaanong matagal tayong magkakilala ng matagal. At hindi kita mapapaniwalaan ng buo ang aking sinseridad sa iyo. Pero handa akong gugulin ang buong buhay ko upang patunayan sa iyo na mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Pakakasalan kita. Halikan mo siya. Sige. Ang nobya ko ay mahiyain.
Ano ang gagawin natin ngayon? Gusto kong gamitin ang piging na ito para makalapit kay Ginoong Hunt. Tapos na ngayon, si Ginoong Hunt ang nobyo ni Elena. Ngayong nangyari na wala na tayong magagawa. Ang dahilan kung bakit pabor si Elena sa pamilya Hunt ay ang anak sa kanyang sinapupunan. Hanggat mabuntis ako sa anak ni Ginoong Hunt, ang krisis ng aming pamilya ay malulutas. Tama si Grace. Bawiin mo. Iwanan mo na lang sa akin. Anong problema? May mali ba sa sanggol? Hindi. Sa tingin ko lang, masyadong aktibo ang mga sanggol. Masyado kang pagod. Hindi naman, masaya ako. Na mga anak ng mga anak mo. Amo, binili ko na lahat. Ano yun? Makikita mo. Ang gaganda ng mga damit na ito. Bakit ka bumili ng napakaraming damit? Mga anak ko pwedeng magsuot ng isa at itapon ang isa. May dalawa tayong anak. Ikaw. Mga sanggol, napakaswerte ninyo. Na may ama na mahal kayo. Oh, siya nga pala. Naisip ko na nga ang mga pangalan ng mga anak natin. Ana. Paano mo nalaman na pareho silang babae? Dahil gusto ko ng mga babaeng kasing ganda. At kasing bait mo. At hindi sapat ang dalawang babae. Walang hiya. May nanonood. Wala akong makita. Sana importante ito. Sige. Pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon. May importanteng pasyente na nangangailangan ng operasyon. Kailangan kong pumunta sa ospital. Mukhang nakalimutan kong bigyan si Ryan ng sabaw. Sa kadalhin doon. Lola, hindi ka ba nandoon lang? Matanda na ako, wala akong nakita kanina. Tara at ihatid ang sabaw sa asawa mo. Mr. Hunt, itong kape ay espesyal na inihanda para sa iyo. Mr. Hunt, huwag kang masyadong malamig sa akin. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumasok sa opisina ko? Mr. Hunt,
papuntahin agad ang security guard. Mr. Hunt, gusto talaga kita. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Bitawan mo ako. Ryan, anong ginagawa mo? Ryan, anong ginagawa mo? Lola, Elena, bakit kayo nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na kaya mong gumawa ng ganyang karuming bagay. Buntis si Elena sa anak mo. Paano mo nagawa ito? Elena, hindi ganoon. Isang misunderstanding lang ito. Misunderstanding? Ginoong Hunt, kanina mo hinubad ang damit ko. Tumahimik ka. May gagawin ako. Kailangan ko nang umalis. Elena! Elena, anong problema? Masakit. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ER agad. Tara. Buwisit ka. Kung may mangyari kay Elena, pupulasin ko ang ulo mo. Akala mo kaya mo akong utusan dahil lang buntis ka? Hindi pwedeng igapos ang isang lalaki dahil sa bata. Paano pa kung si Ryan Hunt yon? Bakit hindi pa siya nagigising? Ang lakas ng loob mo magtanong, ang mga buntis ay hindi dapat ma-stress at ginawa mo pa iyon. Gusto mo bang makatikim ng tae sa labas? Lola, wala talaga akong kinalaman sa kanya. Wala akong pakialam. Babalaan kita. Kung magising si Elena, okay lang. Kung hindi siya magising, babalatan kita ng buhay. Elena, okay ka lang? Ang mga anak ko. Huwag kang mag-alala. Ayos naman sila. Pero ang nangyari ngayon ay sinadya talaga ni Grace Ward. Gusto niya tayong paghiwalayin. Nahuli ko siya. Iakyat mo siya. Sabihin mo sa kanya ngayon, may ginawa ba ako sa iyo? Mr. Hunt, sigurado ka ba? Magsalita ka. Talagang wala pong ginawa si Mr. Hunt sa akin. Sinabi niya na buntis si Elena, kaya hindi natin ito magagawa sa ospital. Hiniling niya sa akin na magkita kami sa hotel ng gabi. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Mr. Hunt, huwag mong kalimutan ang sinabi mo sa akin dahil nandito ang mga nakatatanda. May ebidensya ako. Ano? May ebidensya ka? Oo, may recording ako. Ryan, anong nangyayari? Paano mo nagawa ang ganyang bagay? Naisip mo ba ang iyong asawa at ang reputasyon ng pamilya Hunt? Lola, ako'y... Lola. Gusto kong magpahinga. Sige, mahal. Ilabas mo yung puta mo dito. Sinusubukan mo ba akong patayin sa galit? Sige, Lola. Alam ko na, ang kanyang tinatawag na pag-ibig ay pawang kasinungalingan. Pero seryoso ko itong tinanggap. Naghahanap ka ng kamatayan. Ayokong mamatay. Gusto ko lang makipagkasundo sa iyo. Ayokong mamatay. Gusto ko lang makipagkasundo sa iyo. Ikaw lang. Maari kong ipaliwanag ang lahat kay Elena. Pero sana pakawalan mo ang pamilya ko. Si Elena ay isa ring miyembro ng pamilya Ward. Ang huling tao na nakipag-areglo sa akin ay itinapon sa karagatang Pasipiko. Akala mo kaya mong makipag-areglo sa akin?
Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Seguridad, saktan siya. At ibalik siya sa pintuan ng mga ward. Ryan, hindi mo to magagawa sa akin. Ako ang kapatid ni Elena. Bitawan mo ako. Huwag mo akong saktan. Elena, mag-usap kayo ng maayos. Huwag mong hayaang ang mga tagalabas ay magdulot ng alitan sa inyo. Ryan, ayusin mo ang sa kanya ng maayos. Kung may mangyari kay Elena at sa kanyang mga sanggol, sasaktan kita. Pasensya na. Pinasama ko ang loob mo. Ayos lang? Sumusumpa ako. Wala namang anuman sa pagitan namin at Grace Hunt. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang lahat sa ospital. Nakita ito ng lahat noon. Narinig ko lang ito. Huwag kang masyadong kabahan. Hindi mo alam kung gaano ako natakot. Ikaw at ang ating mga sanggol ang pinakawalang kapantay na mga nilalang sa aking puso. Ipinapangako ko. Ikaw lang at ang ating mga sanggol ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Talagang wala nang iba. Naniniwala ako sa'yo. Nanay, Diyos ko, anong nangyari? Anong nangyari sa mukha mo? Nanay, si Elena at Ryan, sobra na sila. Ginanito nila ako, binugbog. At pinalayas nila ako sa paaralan. Walang magtatrabaho sa akin sa hinaharap. Ang walang utang na loob na anak, paano siya naging napakalupit? Kung tutuusin, ama pa rin ako niya. Hindi ba siya natatakot na tamaan ng kidlat? Hindi siya matatakot. Tatay, pinalaki mo siyang spoiled kaya siya umaasa sa iba at tayo'y nalugi. Naging maluwag tayo sa kanya. Pero dahil siya si Mrs. Hunt, nakagawa siya ng mga kakilakilabot na bagay, sinaktan pa ako. Sige, tigil ang pag-iyak. Bukas, hahanapin ko ang walang utang na loob na anak na ito. Hindi ko hahayaang sirain niya ang ating pamilya. Tingnan mo. Ito ang larawan ni Ryan nung bata pa siya. Buhay pa ang kanyang ina noon. Gusto niya lagi siyang bihisan na parang babae. Napakagwapo niya nung bata pa siya. Elena? Elena? Sino ang nagpayo sa'yo na pumasok, guwardiya? Elena, tulungan mo ang tatay mo. Oo, Elena, ang ward group ay ang aming gawain sa buhay. Huwag mong hayaang sirain ni Ryan Hunt ito. Sarili mo lang ang dahilan niyan. Lahat ng mga taong ito, kung itinuring mo ako bilang anak mo, o mas mabuti ang trato sa nanay ko, wala sa mga ito ang mangyayari. Elena, ako ang tatay mo. Alam kong mali ako, hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Pasensya na. Hindi. Malapit nang bumalik ang gwardya. Kung ayaw mong magkaroon ng problema, umalis ka na. Lola, tara na. Sige. Elena, kailangan ba talagang maging ganito ka walang awa? Sige, mamatay na tayong dalawa. Mga kaibigan, tingnan ninyo. Itong anak na walang utang na loob, pinilit ang sarili niyang ama hanggang mamatay. Mga kaibigan, tingnan ninyo. Itong walang utang na loob na anak pinilit ang sariling ama hanggang mamatay. Mga kaibigan, Ikaw ang nagpalayas sa akin at sa aking ina, at pinutol mo ang relasyon natin. Ngayon ginagawa mo akong emotional blackmail? Paano ka naman naging walang hiya?
Kahit na may mali ako nun, ako pa rin ang iyong ama. Bilang isang anak na babae, dapat mong suportahan ang iyong mga magulang. Pero inapi mo kami at gusto mo kaming patayin. Matatamaan ka ng kidlat, mga kaibigan. Tama yan. Mahal na mga kaibigan, kayo ang humatol. Nagsumikap kami at pinalaki siya ng may pag-aalaga. Para mabigyan siya ng mas magandang buhay, ginawa namin ang aming makakaya. Ikinasal namin siya kay Mr. Hunt, ang pinakamayamang tao sa bansa. Ngunit ngayong kasal na siya sa pamilya Hunt at nagsimulang itakwil ang kanyang mga kamag-anak. At hiniling sa pamilya Hunt na bilhin ang aming kumpanya, ginawa kaming walang tirahan. Sabihin mo sa akin, tao ba siya? Mahal, pasensya na. Hindi ka naging masaya sa buhay na kasama ako sa loob ng maraming taon at nagdusa ka pa kasama ako. Hindi mo kasalanan yan. Ito ang ating kapalaran na magkaroon ng ganitong anak na walang utang na loob. Okay ka lang ba? Tigilan mo na ang pag-video. Umalis ka dito ngayon din. Madam Hunt, alam kong galit ka, pero Elena, wala akong ibang pagpipilian. Hanggat kaya mong hilingin kay Mr. Hunt na pakawalan ng kumpanya ko, pakakawalan din namin ito. Oo, Elena, pamilya tayo. Ayaw naming mag-post ng mga video na ito sa internet. Lola, alis na tayo. Ako ayokong makipag-usap sa kanila. Sige, alis na tayo. Elena, napakawalang utang na loob mo. Pinipilit mo ang anak mo hanggang sa mamatay. Paano ka naging ama na ganito? Umalis ka dito. Oh, Elena, pakiusap, tulungan mo ako, Elena. Elena, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sisihin ang tatay mo. Kung galit ka sa akin, ako, iiwan ko siya agad. Huwag mong sirain ang pamilya, Ward. Elena, pakitulungan mo ako. Elena! Okay ka lang? Paano mo nagawang saktan ng babae ko? Talagang hinahanap mo ang kamatayan. Agad ipasa ang utos. Gusto kong ang pamilya Ward ay mawala ng tuluyan sa lungsod na ito. Huwag na kayong magbalik dito sa buong buhay ninyo. Ryan Hunt, huwag kang masyadong magmalabis. Kalad ka rin sila palabas. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Tara na. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ryan Hunt, gago ka. Mapaparusahan ka. Elena, ikaw ay walang utang na loob na anak. Lahat ng anak mo ay mamamatay. Nanay, tatay, gising. Elena, Pagsisiyan mo ito. Tulungan mo ako sa isang bagay. Bibigyan kita ng 10 million. Miss Ward, narinig ko na ang pamilya mo ay nag-bankrupt. Kaya mo bang bayaran ang 10 million? Wala kang pakialam. Basta gagawin mo ang sinasabi ko. Makukuha mo ang 1 milyong yuan sigurado. Sige. Elena, mapapahamak ka. Elena, ikaw ngayon ay isang dakilang bayani ng pamilya Hunt. Ang restaurant na ito ay regalo para sa iyo. Sa hinaharap, pumunta ka rito kung gusto mo ng maanghang na pagkain. Ang anghang dito ay pinakamasarap. Salamat, Lola. Walang anuman. Pagkatapos ng hapunan, ang general manager ay maghahatid sa iyo upang mamasyal sa labas. Ryan, gusto kong pumunta sa banyo. Sasamahan kita. Bakit ka pumupunta sa banyo ng mga babae? Sasamahan ko siya. Salamat, Lola. Hindi na kailangan magpasalamat. Masaya akong alagaan ka.
Mag-ingat ka. Halika, mag-ingat ka. Hindi na kailangan. Mag-ingat ka. Lola? Lola, ano ang problema mo? Ryan, halika dali. Si Lola ay... Ryan, halika dali. Si Lola ay... Ano ang problema? Elena? Elena? Lola! Lola, ano ang nangyari? Ryan, Lola, si Elena ay... ano ang nangyari kay Elena? Siya ay dinala ng isang lalaki. Bilisan mo. Dapat mong mahanap si Elena at ang aking mga apo na babae pabalik. Sige Lola, huwag kang mag-alala. Alagaan mo ang aking Lola. Ipadala ang aking utos, i-lockdown ang buong lungsod. At hanapin ang binibini. Sa loob ng 24 oras. Opo, senyor. Nakuha ko siya. Ipapadala ko na siya sa iyo. Sige, 2 minuto lang ang nakaraan, si Mr. Hunt, ang pinakamayamang tao sa bansa, sabi niya ay nakidnap ang kanyang asawa. Inutusan ni Mr. Hunt ang buong lungsod na sino mang makakita ng kanyang asawa ay makakatanggap ng 100 milyong yuan bilang gantimpala. Hindi ko inaasahan na napakahalaga mo pala. $100 milyon? Masyado bang malaki ang hinihingi mo? 100 milyon lang ang hinihingi ko. Ayos na iyon. Ang taong nakidnap mo ay ang asawa ni Ryan Hunt. Kung alam ko lang na siya iyon, hindi kita tutulungan. Tigil. Bakit mo ako dinukot? Bakit? Mas maganda ako sa iyo. Bakit ako ang unang lumapit para akitin si Ryan Hunt pero itinaboy niya ako? Hindi lang iyon. Patay na ang mga magulang ko. Bakit? Bakit ako laging wala habang ikaw ay maaaring maging asawa ng pinakamayamang lalaki? Dahil lang sa laman sa tiyan mo? Dahil si Ryan ay hindi kailanman nagmalasakit sa batang ito. Pero ako... Huwag kang magkunwaring makakatakas ka sa isang bagay. Ngayon, gagawin kong ang iyong buhay mas masahol pa sa kamatayan. Igapos ninyo siya. Siya ay nasa isang lumang bahay sa labas ng bayan? Sige, agad-agad, sabihin sa lahat na pumunta doon. Mayroon kang 10 minuto, magmaneho ka. Opo. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Hindi ka ba umaasa sa anak mo? Pagkatapos, ipapalaglag ko ang bastardo mo at pababagsakin kita sa kawalan ng pag-asa at mamatay. Hindi, nakikiusap ako. Tulong? Sumuko ka na, walang magliligtas sa akin. Pumunta ka sa impyerno. Ryan, tulong? Tigilan mo na. Elena, Huwag kang lalapit. huwag mo siyang saktan. Mabibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Ano ang kahilingan mo? Pakawalan mo siya. Sige, kung gayon ibalik mo sa akin ang lahat ng pamilya Ward. Hindi lang iyon, maghanda ka ng kotse para sa akin or papatayin ko siya.
Sige. Huwag, Ryan. Tumahimik ka. Isipin mo ang anak mo. Sumama ka sa akin kung gusto mong mabuhay ang bata. Huwag kang lumapit. Elena, Nasaan ang kotse? nasa labas ang kotse. Umalis ka. Bitawan mo ako. Ryan, sumasakit ang tiyan ko. Mga sanggol ko. Ihanda ang kotse para pumunta sa ospital. Elena, okay lang. Pumunta na tayo sa ospital ngayon. Ipaubaya ko sa iyo siya. Ryan, natatakot ako. Elena, okay lang. Nandito ako. Magiging maayos ka. Huwag kang matakot. Elena, Mas mabuting huwag ka nang pumasok. Ryan, anong nangyari? Lola, bakit ka nandito? Oh, tumigil ka sa katarantaduhan. Kumusta si Elena? Lola, huwag kang mag-alala. Si Elena at ang aking mga anak. Tiyak na magiging maayos. Narinig ko na duguan siya. Paano siya magiging maayos? Diyos ko, wala akong ginawang kasamaan sa buong buhay ko. Nakikiusap ako, pagpalain mo si Elena at ang kanyang mga anak. Kumusta ang asawa ko? Siya ay may matinding dugo. Kailangan kong pumunta sa bangko ng dugo kaagad ngayon. Matinding dugo. Lola, Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. magiging maayos siya. Binabati kita, ligtas ang ina at mga sanggol. Nanganak siya ng 2 magagandang lalaki. 2? Mahusay, may mga tagapagmana tayo. Ibigay mo sa akin ang sanggol. Nasaan ang asawa ko? Bakit hindi pa siya lumalabas? Salamat, Elena. Okay lang. Ang bride at groom lumapit. Sige, lapit pa. Sige, 3, 2, 1, cheese. Sandali. Huwag kalimutan ang aking mga pogi. Magpa-picture tayo. And 3, 2, 1, cheese. Bakit sila pwedeng magpakasal? Bakit mas masaya pa ang babaeng yon kaysa sa akin? Bakit? Bakit? Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Dapat ako si Mrs. Hunt.